Ang sabi nila, lahat ng tao sa mundo ay may nakalaan na kapareha. Mahahanap kaya ni Brix ang nakalaan para sa kanya kung sa nakalipas na taon ay nakatali pa rin siya sa nakaraan? Kung hanggang ngayon ay nakakulong pa din siya sa nakaraan? Nakangiting nakatingin si Brix sa pamilya ng kanyang kapatid na si Larissa at Owen, lalo na sa nag-iisa niyang pamangkin na si Olivia. He loves his niece so much, ang anak ng kanyang kapatid na si Larissa. Pakiramdam niya ay pwede na nga siyang hindi mag-asawa dahil may nagpapasaya naman sa kanya. Speaking of asawa, wala ka bang planong mag-asawa, Kuya Brix? Tanong ng kapatid niyang si Larissa nang maupo ito sa katabi niya. Naupuan at uminom ng tubig. Nagpapahinga ito dahil nakikipaglaro ito kay Olivia. Ngayon naman ay si Owen na ang nakikipaglaro sa anak. Today is Sunday at every Sunday ay family time ng pamilya nito. Natawa naman siya. Wala na ata. After my break up with my ex-girlfriend, wala na. Tinapik nito ang likod niya. Don't worry, kuya. Alam kong mahahanap mo din ng babaeng para sa'yo. Sabi nga nila, lahat tayo ay pinanganak na may kapareha. Kaya hindi ako naniniwala na tatanda kang binata. Isa pa, sayang naman ang kagwapuhan mo kung hindi ka malalahian. Natawa ulit siya. Tama nang nakikita akong masaya kayo ng pamangkin ko. Humarap siya dito at ngumiti. Masaya ako dahil masaya ka. Nakita mo? Ang lalaking para sa'yo at ang lalaking nakikita kong mahal na mahal ka. At ang pamangkin ko. Napangiti si Larissa at napatingin sa magaman niyang masayang naglalaro ng swing. Yeah, I found the half of my heart and my life. Hinawakan nito ang kamay niya at mahinang pinisil. Tumingin si Larissa sa kanya at ngumiti. Don't worry, kuya. I know you will find the right woman for you. Magtiwala ka lang sa plano ng tadhana para sa'yo. Hindi na siya umimik pa. Dahil kahit anong sabihin ng kapatid niya, ay hindi siya sigurado kung may babae pa bang para sa kanya. Maliban kasi kay Joanne, na lubos niyang minahal noon. Iniwan niya lang dahil sa kagustuhan ng ama, nagsisisi nga si Brix. Pakiramdam niya ay ito na ang karma niya sa pag-iwan niya noon kay Joanne. Simula nang maghiwalay sila ni Joanne ay parati na lang siyang nasa club. Naglalasing, nambababae, na tila nawalan nga ng direksyon sa buhay. Kahit na marami na siyang babae na nakilala, ay wala sa mga ito ang makakapantay kay Joanne. Walang makakapalit sa ex niya, sa puso niya. Dahil sa pagiging masunurin niyang anak sa ama, ay nasira ang buhay pag-ibig niya. Kaya simula ng araw na yun, ay ipinangako nga niya sa sarili na hinding-hindi na nga siya susunod sa ama. Nagbago na rin naman ang ama nila simula nang magkaroon ito ng apo kay Larissa. Napatawad na rin naman niya ito kaya maayos na sila ulit ng pamilya niya. Gaya nga ng ginagawa niya ay nasa club na naman si Brix to have fun with drinks and girls. Napatingin siya sa paligid at naghahanap ng babaeng makakapagbigay ng init sa malamig niyang gabi. It's been months simula nang huling may makasamang babae ito. Busy kasi siya sa pag-aalaga sa pamangkin at sa kumpanya nila. He owns a 5-star hotel and a restaurant too. Hinawakan niya ang baso na may alak at mahinang niyugyug ito para pagalawin ng ice. Nasa counter siya at patingin-tingin sa paligid para maghanap ng babae. Napatingin siya sa babaeng tumabi sa kanya. Hindi niya alam pero napatulala siya sa babaeng ito. Katulad ng mga babaeng nakikita niya sa club, nakasuot ito ng dress at kulang na lang ay makita ang kaluluwa nito. At ang iksi pa nga ng damit. Napailing na nga lamang ito. Pero sabi nga nila, huwag nating i-judge ang isang tao sa panlabas na anyo nila. Heto namang si Brix, bulong nga niya agad sa kanyang sarili. Ano ba tong babaeng to? Parang bayaran. Napailing na nga lamang siya ulit. Pero, he still finds her attractive. Hi, napatingin ito sa kanya. Hindi na nga siya nagpaligoy-ligoy pa. He wants this woman for tonight. He was so mesmerized with her hazel brown eyes and her natural red lips. Wanna drink with me? It's my treat for a beautiful woman like you. Itinaas pa nga ni Brix ang hawak niyang baso.
Hindi sumagot ang babae at nakataas lang ang isang kilay nito habang tinitignan siya. Sa tingin niya ay mukhang hihindi ito sa offer niya. Sa tingin niya ay may pagkamasungit din ang babaeng to. Nagulat siya nang tumaas ang sulok ng labi nito at sumagot, "Sure, what drinks do you want to offer to me?" Para naman siyang nabalik sa ulirat nang umisi ang babae. "Anything you want." Napatikhim siya dahil bigla siyang nautal sa ngisi nito. "I mean, do you want ladies drink?" Narinig nga niya ang pagtawa ng babae. Kahit pa malakas ang sound sa buong paligid, ay ang pagtawa lang nito ang naririnig niya. Nakita rin kasi nito ang malaanghel niyang mukha nang ito'y ngumiti. Sa isip-isip nga niya, what the hell is happening to him? Her laugh is like a music to his ears. "Ladies drink?" Natawa nga ito at ngumisi. "Do you think I am that weak para ladies drink lang i-offer mo sa akin?" Wala sa sariling napailing niya si Briggs. At pakiramdam nga nito, she's one of a kind. "Waiter!" Tinawag nga nito ang waiter na agad namang lumapit sa kanila. "Whiskey please?" "Right away ma'am." Umalis na nga ito at hindi nagtagal, bumalik habang dala ang order ng babae. Siyang magbabayad. Tinuro nga siya nito. "It's on me." Tumango naman ang waiter at umalis para ibigay ang order ng ibang mga customer. Kilala na nga siya nito kaya walang problema. So, bumaling siya sa babae. "Dahil sa tinanggap mo ang offer kong drink, pwede ko na bang malaman ang pangalan mo?" The woman shaked her glass. "Kapag sinabi ko ba sa'yo ang pangalan ko, hindi mo makakalimutan?" Napakunot noon naman siya. "Looking at you, you look like a playboy that always play with women. Kaya nakakasiguro ko na makakalimutan mo rin ang pangalan ng mga babaeng nakaka-one night stand mo." Hindi siya nakaimik. Natameme siya sa sinabi nito. Hindi niya aasahan na sasabihin niya ng babae sa kanya. What a straightforward woman. Natawa nga si Briggs. "Do I really look like a playboy?" Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. "Bakit mali ba ako?" Natawa si Briggs. "Maybe you're right, but..." Pagpuputol naman ng babae sa sinabi nito, "But I don't mind." Dahilan para mapatigil si Briggs. "Anyway, you don't have to worry dahil hindi naman ako yung tipo ng babae na gusto ng commitment. At alam kong ganun ka rin." Hindi niya mapigilan na matawa na lang. Kaya sabi nga ni Briggs, "Alam mo sa lahat ng babaeng nakilala ko at nakakausap sa club na to, ikaw lang naiiba." Pinunasan nga ni Briggs ang luha na medyo tumulo na dahil sa pagtawa niya. "Worth it naman siguro. Ako para malaman ko ang pangalan mo, right?" Nagulat siya nang bigla nitong ilapit ang mukha nito sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya na hawak ang baso niya. Na sobrang lapit nga nila sa isa't isa. Konti na nga lamang, magdidikit na ang tungki ng kanilang mga ilong. Bulong nga ng babae, "Anong kasama ng alak sa baso mo?" "Yan ang pangalan ko." "That's a clue." Napatingin naman siya sa baso nito. "Ice." Ngumisi ito at lumayo sa kanya. "That's my name." Sabi nito at uminom ng alak. Hindi niya alam kung ilang segundo siyang natulala sa sinabi nito. Wala sa sariling napatingin siya sa ice na nasa baso niya. Ice. Is that really her name? Sa isip-isip ni Briggs. Seryoso? Napatingin naman ito sa kanya. Ngayon ay nakatingin na nga siya sa mga mata nito. Is that really her name? Mukha ba akong nagsisinungaling? Natatawa namang sabi ng babae. Agad naman siyang napailing. That's not what I mean. Natawa ito at tinapik ang braso niya. Relax. Hindi ako galit kaya hindi mo kailangan mautal. Napatikim naman siya. Talagang iyan ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? I'm Briggs. Napatango naman ang babae at napangiti. Briggs. Hindi alam ni Briggs kung bakit kumabog na lang nang mabilis ang puso niya nang bigkasin nito ang pangalan niya. Hinawakan niya ang batok nito at bigla na lang hinila at hinalikan sa labi. Nalasahan niya ang alak na ininom nito pero nandun pa rin ang tamis ng labi nito. Humiwalay din sila at laking gulat na lang niya nang ma-realize ang ginawa. Huli na nang ma-realize nga niya ang ginawang kapangahasan.
Hindi niya kasi napigilang halikan nito. I'm sorry, Ice. Hindi ko sinasadya. Mabilis niyang pag-explain dahil baka magalit nga ito. Nadala lang ako. You can slap me if you want. Ang akala niya isasampalin siya nito dahil sa ginawa niyang paghalik. Expected na rin niyang magagalit din ito pero nagulat siya sa sinabi nito. I won't be mad. Besides, it was just a kiss. But for the record, that's my first kiss. Nagulat nga si Briggs. Hindi niya alam kung bakit sinabi ito ng babae. Napatalon tuloy ang puso niya. So ibig sabihin, kung first kiss niya ito, she's a virgin. Nagsisisi nga siya na napagkamalan niya itong bayarang babae sa club na yon. Paano ba naman kasi yung damit niya? Lihim nga siyang natawa ng mapakla. She's one of a kind talaga. Si isip-isip niya. Nagulat na nga lamang si Briggs nang bigla siyang hilain ng babae sa kwelyo at halikan sa labi. Take me somewhere else, Briggs. Sabi nito nang maghiwalay ang mga labi nila. Napalunok na nga lamang si Briggs bigla habang nakatingin sa mga mata nito. Kagaya ng request sa kanya ni Ice, ay dinala niya ito sa condo unit niya. Hindi niya alam kung bakit sa condo unit niya ito dinala, gayong sa mga hotels naman niya dinadala ang mga babaeng nakaka-one night stand niya. Ayaw niya kasing mag-iwan ng bakas ng mga babaeng nakakasama lang niya ng isang gabi. Pero dahil pakiramdam niya iba ang babaeng to, dinala nga niya ito mismo sa condo unit niya na para bang magtatagal ito sa kanyang buhay. Is this your condo unit? Tanong ni Ice nang makapasok sila sa condo niya. Yeah. Isinara na nga niya ang pinto. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Siguro dahil ito ang unang beses na nagdala siya ng babae sa condo niya. Bakit dito mo ako dinala? Nagulat siya sa tanong ng babae. Nakaharap ito sa kanya. Bakit hindi sa isang hotel? O kaya motel? Napakurap-kurap siya. Ayaw mo ba dito? Gusto mo ba sa hotel? This will be fine. Lumapit nga ang babae sa kanya. Sabay bulong nga nito. Pero, i-expect mo na baka hindi mo ako makalimutan dahil dito mo ako dinala. Kumabog ng mabilis ang puso ni Briggs nang unti-unting lumalapit si Ice sa kanya. Hindi niya napansin na napapaatras na pala siya hanggang sa nasa likod na nga niya ang pintuan. Are you afraid of me, Briggs? Hindi kaagad siya nakasagot. Natawa ito. Bakit kung maka-atras ka parang kakainin kita? Napalunok siya nang wala sa oras. Hinawakan nga nito ang kwelyo niya at inilapit ang mukha niya sa mukha nito. Isang dangkal na nga lang ang layo ng mga labi nila. If you're not afraid of women, prove it to me, Briggs. Biglang napugto ang pagpipigil ni Briggs at bigla na nga lamang niyang sinakop ang mapupula nitong labi. Halik pa lang ay naririnig na nga niyang pagdaing nito dahilan para maginit ang katawan niya. Pinuhat niya ito at agad naman na ipinulupot ni Ice ang hita nito sa bewang niya at dinala niya ito sa kwarto na hindi man lang napuputol ang paghahalikan nila. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kama at tuluyan ng inangkin ang babae. Nagising kinabukasan si Briggs na wala ng babae sa tabi niya. Napabangon siya at napatingin sa paligid. Kahit ang mga damit nito na nagkalat kagabi ay wala na. Mukhang umalis na ito. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang hindi ito ang tipo ng babaeng naghahanap ng commitment. Pero nagulat nga siya nang ma-realize nga nito kagabi na birhen nga talaga ang babaeng napagkamalan niyang bayaran. Napatigil siya nang may maramdaman nga nakakaiba sa alaga niya. Inalis ang kumot para makita kung ano to. Nanlaki ang mga mata niya nang may nakataling pulang tela dito na ribbon style pa. Napamura na nga lamang siya at inalis ang ribbon. May nakasabit pang sticky note kaya binasa niya ito. I enjoyed last night. Thank you. Halos malaglag ang panga niya sa nabasa. What is wrong with that woman? Napasuklay na nga lamang siya sa gitna ng buhok niya. Baliw ata ang babaeng naikama niya kagabi. Umalis na nga siya sa kama at kinuha ang tuwalya. Papasok na nga sana siya ng banyo nang bigla siyang may mapansing. Inalis niya ang kumot sa kama at nanlaki ang mata nang makitang may dugo doon. Napamura nga siya ng wala sa oras. At mabilis na napapunta sa bedside table niya.
Binuksan niya ang drawer at kinuha ang box ng kondom na hindi pa nabubuksan. Napamura siya at napatingin sa sahig. So hindi pala ako nakagamit kagabi. Napasabunot na lang siya sa sariling buhok. Huli na, para magsisi si Bricks dahil nakuha nga niya ang virginity ni Ice kagabi at hindi man lang siya nakagamit ng kondom. Napanalangin na lang siya na sana hindi ito mabuntis kahit pa ilang beses ni itong inangkin kagabi. Sa kabilang banda, nang makauwi si Ice sa bahay nila ay agad niyang nakita ang inas nakalalabas lang ng kusina habang may hawak itong kanin. Ice, nandito ka na pala. Lumapit siya dito at hinalikan ito sa pisngi. Bakit ngayon ka lang? Napakamot siya sa pisngi. Nag-club po kasi kami kahapon ni Asher, ma'am. Pagsisinungaling niya. Nag-club naman talaga siya pero hindi nga lang kasama si Asher. O sige, magbihis ka na at kakain na tayo. Ngumiti siya dito at pumunta na nga rin sa kwarto niya. Dumiretso siya sa banyo para maligo. Napapikit na nga lamang siya at napatingala. Dinadama niya ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa mukha hanggang sa buong katawan niya. Sa pagpikit niya ay nakita niya ang mukha ni Bricks at napangiti. He is indeed a handsome man. Natawa na lang siya at tinapos ang pagligo. Lumabas din siya at pumunta sa hapagkainan. Maayos siyang tignan kung maglakad pero deep inside, tinitiis nga niya ang hapdi sa gitna ng hita niya. Ang laki ba naman kasi ng alaga ni Bricks? At ilang ulit siyang inangkin kagabi. Hindi talaga ito tumigil hanggat hindi ito nawawala ng lakas. Kaya bakit hindi sasakit ang hiyas niya? Hindi rin naman napansin ni Bricks kagabi ang pagdurugo niya at ang sakit na bumalatay sa mukha niya dahil inalikan siya dito sa labi para mawala ang katinuan. Napailing na nga lamang si Ice dahil nasa harap siya ng pagkain pero si Bricks ang naiisip niya. Muli siyang napailing. Napatingin naman sa kanyang mommy niya. What's wrong, Ice? May problema ka ba? Po? Tanong nga niya. Kanina ko pa kasi napapansin na pailing-iling ka pa dyan, kaya baka kako may problema ka. Maliit siyang ngumiti sa ina. Wala naman, ma'am, I'm fine. Napatango naman ito. Siya nga pala, anak. Kauuwi lang ng anak ko ng kumare ko, baka gusto mong makipag-blind date sa kanya. Hindi na nga siya kagaya nung una siyang pinag-blind date ng ina, ay nabilaukan nga siya dahil ganito rin ay nasa hapagkainan sila. Kumakain ng sabihin nitong gusto nitong makipag-blind date sa anak ng amiga nito. Ma'am, hindi pa ba kayo nagsasawa? I mean sa lahat ng nirereto niya sa akin, wala namang nagtatagal. Kasi inaaway mo. Napapailing na lang ito. Palagi ka na lang may nakikitang mali sa kanila. Sumubo si Ice ng pagkain. Kung hindi nila matanggap ang maling nakikita ko sa kanila, problema na nila yun. Nagsasabi lang naman po kasi akong totoo. Sila lang tong dinidibdib kaagad ang sinasabi ko at hindi matanggap ang mali sa kanila. Mataray nga niyang sabi. Napailing na lang ang ina at napahawak sa noo. Anak, gusto lang naman namin na makahanap ka ng lalaking mapapangasawa at makakasama mo. Napabuntong hininga na lang siya. Ma'am, ilang beses ko ding sinabi sa inyo na wala sa plano ko ang magpakasal. Marriage is not my thing. Ano bang plano mo sa buhay mo? Napatingin siya sa daddy niya dahil sa tanong nito. Gusto mo bang magmadre kaya ayaw mong mag-asawa? Bawal na akong magmadre dahil hindi na ako virgin. Sa isip-isip nga ni Ice, napasapo na nga lamang siya sa noo dahil sa naisip. Bakit po ba atat na atat kayong mag-asawa ko? Yung ibang mga magulang nga pinapagalitan ng mga anak nila dahil maagang nag-aasawa. Tapos ako gusto niyong mag-asawa na? Diyos ko naman kasi anak, nasa tamang edad ka na para mag-asawa. Sabi ng ina, 28 ka na at hanggang ngayon ay wala ka pang asawa at anak. Hihintayin mo bang tumanda kami bago mo kami bigyan ng apo? Apo? Tanong nga ni Ice dito at napatingin sa mommy at daddy niya. Is that what you want? Tumayo siya. Huwag po kayong mag-alala, mom and dad. Baka isang araw, mabibigyan ko na rin kayo ng apo. Nanlaki ang mga mata nito at napangiti. Talaga? Bibigyan mo kami ng apo? Napailing na nga lamang si Ice. Ay nako. Opo, hintayin niyo na lang. Lumabas na nga rin siya ng bahay at sumakay sa kotse niya. Pinaandar na nga niya ito at pumunta sa flower shop niya. Napapailing na nga lamang si Ice sa mga magulang niya.
Ilang taon na kasi siyang pinipressure ng mga to na mag-asawa pero hindi niya pinagbibigyan. Ayaw naman niyang magpakasal sa lalaking hindi niya gusto. Saan ang pagiging masaya doon? Isa pa, wala talaga sa plano niyang mag-asawa. Kaya nga napagdesisyonan niya kagabi na makipag one night stand sa isang lalaki para mabuntis. And that when he saw Bricks at the club. Nang makita niya ang gwapo nitong mukha, ay nasabi niya sa sariling hindi na siya lugi kung ito ang magiging ama ng anak niya. Sigurado siyang magiging gwapo at maganda ang mga anak niya dahil maganda siya at gwapo si Bricks. Siyempre, hindi siya pipili ng lalaking pangit. Si Milya lang naman talaga ang habol niya at hindi ang lalaki. Gusto na talaga niya mabuntis para tigilan na siya ng mga magulang niya sa kahihingi ng apo. Lumipas ang isang linggo na kinakabahan si Bricks dahil baka bigla na lang muling magpakita sa kanya si Ice at sabihin nito sa kanyang buntis na nga siya at kailangan niya itong panagutan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya at kung ano ang gagawin niya. Like, naiisip niya, handa ba siyang panagutan ito? Handa ba siyang maging ama sa magiging anak nila? Napahilamos na lang siya sa mukha. Oy bayaw, napatingin siya kay Owen na tinapik pa ang balikat niya. Mukhang may problema ka. Naupo ito sa kaharap niyang upuan. Nasa bahay siya ng kapatid niya ngayon para makipaglaro sa pamangkin niya para kahit papaano ay mawala ang kaba niya. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Owen nang titigan niya ito. Dude, nung nalaman mong buntis si Larissa, anong naging reaction mo? I mean, playboy ka, diba? Nagulat nga si Owen sa tanong niya pero napangiti din. Sagot naman ni Owen, of course kinabahan at tumakas ako kasi ayokong mawala ang kalayaan ko. But I realized na ayaw ko palang mawala ang kapatid mo, dude. Lalo na't nakita kong kakaiba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Napatitig siya kay Owen at napailing na lang. Hindi naman halatang patay na patay ka sa kapatid ko, no? Natigilan ito at natawa na rin. I love Larissa so much. Kaya kong ipagpalit ang kalayaan ko. Biglang natigilan si Owen at napatingin sa kanya. Wait, pare. Wag mong sabihing may nabuntis ka na rin, kaya ka nagtatanong ng ganyan. Natawa naman siya pero kalaunan ay nawala. Napahilot siya ng noo. Hindi ko pa sigurado kung nabuntis ko nga siya. Hindi kasi ako nakagamit ng kondom. Nang may mangyari sa amin, napabuntong hininga nga si Bricks. I still don't know. Napatakip ng bibig si Owen dahilan para mapakunot siya ng noo. Bakit ganyan ka makatingin? Baka mabuntis mo siya, dude. Well, kung hindi ka baog. Sinamaan niya ito ng tingin. Of course, hindi ako baog. Sigaw niya dahilan para matawa ito. Pero hindi lahat ng tao ay nabubuntis ka agad. Napakibit balikat na nga lamang ito. Kung talagang hindi malakas ang similya mo ay pwedeng hindi siya mabuntis. Mas lalong sumama ang tingin niya dito. Joke lang, dude. Napailing na nga lamang siya nang tumawa ito. Kung hindi lang ito asawa ng kapatid niya ay baka nasakal na nga niya si Owen. How's your sale for today? Tanong ni Bricks sa kanyang assistant na si Camille na siyang nagmamanage ng kanyang restaurant kapag wala siya. As usual, mataas pa rin ang sales, sir. Napatango naman si Bricks. That's good. Mula sa taas ay nakikita nga niya sa baba ang mga taong kumakain sa kanyang restaurant. Masayang kumakain at nagkukwentuhan. Masaya siya dahil naging successful ang restaurant niya. Playboy man siya ay hindi naman niya pinapabayaan ang kanyang negosyo. Bigla siyang natigilan nang biglang makita si Ice sa isang table na may kasamang lalaking kumakain. Napakunot noo si Bricks nang makitang parang nabobore dito habang nagsasalita naman ang lalaki. At talagang humikab pa ito at hindi man lang itinago ang pagiging bored nito. Hindi na alam ni Ice kung ilang minuto na nga niyang kasama ang lalaki sa harap niya. Hindi niya kilala ito. Hindi naman literal na hindi kilala. Isa ito sa mga pinablind date ng mommy niya sa kanya. Nagpakilala naman ito kanina pero nakalimutan na nga niya ang pangalan nito dahil hindi naman siya interesado dito. Akalain mo yun? Sinong matinong lalaki ang papatol sa isang nerd na katulad niya? Sabi nga ng lalaking nasa harapan niya. Kanina pa ito nagkukwento pero wala naman siyang pakialam dito. Siyempre, nang mag-confess siya sa akin ay pinahiya ko siya sa harap ng maraming tao para tigilan na niya ako. Parang nagpantig ang tenga niya
sa sinabi ng lalaki. Babae siya at kahit hindi pa niya nararanasan na mapahiya sa maraming tao ay ayaw niyang may napapahiyang kapwa babae niya. Anong ginawa mo? Parang nagulat ang lalaki dahil ngayon lang siya nagsalita, gayong kanina pa nagkukwento ang ka-blind date niya. Siyempre, sinabi kong hindi ako magkakagusto sa nerd na katulad niya. I mean, hindi ako papatol sa pangit, no? Sabi pa nga, ng mayabang at hambog na lalaki. Natawa nga siya, dahilan para mapatigil ang lalaki sa pagsasalita. Sa pangit na kagaya niya? Hindi ito nakaimik. Napalabi naman siya at nakangiting tumingin dito. At sabi nga nito na nakataas ang kanyang kilay. May nakapagsabi na ba sayong mahangin ka? Kumunot ang noo ng kanyang ka-blind date. What? Na makapal ang mukha mo? Sabi muli ni Ice. Mas lalong kumunot ang noo ng lalaki. Napalunok ito nang makitang naging mahigpit ang hawak niya sa tinidor. At na hindi ka kagwapuhan para maging mayabang ka at magpayak ng babae. Hindi ka kasing gwapo ni Park Jae-min para maging mayabang ka. Naintindihan mo ba yun? Napanganga ang lalaki. What the hell are you talking about? Ang sakit mong magsalita. Pasalamat ka nga at pumayag ako sa date na to. Na in the first place, hindi naman sana ako papayag. Eh bakit ka pumayag? Sana hindi na lang. Hindi nakasagot ang lalaki. Natawa siya at binitawan ng tinidor. Napasandal siya sa upuan. Wow naman. Ang taas naman ata masyado ng tingin mo sa sarili mo. Kaya wag mo kong yabangan na akala mo'y ako ang nag-imbita sa'yo, ha? Dahil kahit kailan hindi kita iimbitahan kahit na ikaw lang ang lalaki sa mundong to. Bahagya siyang lumapit dito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Hindi ka na nga kaaya-aya sa paningin ko, mayabang ka pa. Napatiimbagang ang lalaki at napatayo dahilan para mapatingin ang mga tao sa kanila. Imbes na mapahiya ay ngumiti siya dito. She knows that by smiling at him, insulto na yun sa kanya. I can be a devil if you won't stop spitting nonsense in your dirty mouth, jerk. Sabi nga nito. Napatiimbagang ito at magsasalita pa sana pero napatigil nang mas ngitian niya ito ng sarcastic. It was a warning for him. Mukhang nakuha naman ito ang ibig niyang sabihin kaya umalis na lang ang lalaki ng galit. Nagbulungan naman ang mga tao pero walang pakialam si Ice. Napasandal na nga lamang si Ice sa upuan. Napahawak sa noo at napapikit. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang mag-asawa. Masyadong sakit sa ulong mga lalaki. Hindi pa naman siya baliw para kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo niya. Nang biglang, "Do you want some dessert to relieve your stress, ma'am?" Biglang napadilat si Ice ng mga mata nang marinig ang pamilyar na boses. Kahit pa ilang araw na simula nang huli silang magkita, ay naaalala pa nga niyang boses nito. Bricks! Bulalas niya sa pangalan ng lalaking nakangiting nakatayo sa harapan niya ngayon. Itinaas nito ang kamay at agad namang lumapit ang waiter sa kanila. Bigyan mo kami ng dessert. Tumango naman ang waiter. Yes sir. Umalis na nga rin ito kaya naman naupo na nga si Bricks sa upuan kung saan nakaupo ang ka-date niya kanina. What are you doing here? Tanong ni Ice kay Bricks. Wala naman sigurong mali kung nandito ako sa sarili kong restaurant, right? Nasaksihan ko yung ginawa mo. Pumalakpak nga si Bricks. Pero napailing ang babae. What a small world. Natawa na lang siya. Para siyang pinaglalaroan ng tadhana dahil pinagtagpo na naman ang landas nila. Sinong mag-aakala na makikita kita sa mismong restaurant ko na may kasamang ibang lalaki? Nakangiting sabi ni Bricks. Natawa naman si Ice. You sounds like a jealous boyfriend that caught me cheating. Napangisi nga ito. Am I? Biglang natigilan si Ice at napatingin dito. Nakangiti ito pero parang may kakaiba sa mga titig nito sa kanya. Yung tipo bang parang boyfriend niya ito na nahuli siyang may kasamang ibang lalaki kaya nagseselos ito ngayon. Napailing na nga lamang siya sa naisip. I don't know. Are you? Balik niyang tanong sa lalaki na hindi naman kaagad nakasagot. Napakibit balikat naman siya at napakross arm pa. He's a jerk. Kaya yun, inaway ko. Natawa si Bricks. I bet lahat ng lalaking nanliligaw sa'yo inaaway mo. Nanlaki ang mga mata niya at tinignan nito ng nagugulat.
Kahit ang totoo naman ay hindi siya nagulat. How did you know? Kumunot ang noon nito. Hindi siguro inaasahan na totoo ang hinalang nito. Natawa siya. Isa yun sa mga nirereto sa akin ni Mommy. You see, my parents wants me to get married kaya kung sino-sino na nga lamang na lalaki ang nirereto nila sa akin. Pero wala akong balak na magpakasal. Napakunot noo si Briggs. Bakit naman? Napakibit balikat si Ice. Siguro, para sa akin, sakit lang sa ulo ang mga lalaki. Natawa si Briggs. Hindi naman lahat. Napatitig siya dito. Bakit? Hindi ka ba sakit sa ulo? Hindi ito kaagad nakasagot. Are you pregnant? Naismid siya sa sariling laway dahil sa tanong nito. What kind of question is that, Briggs? Seryoso na itong nakatingin sa kanya ngayon at wala nang ngiti sa labi nito kanina. Wait, are you pregnant, Ice? Mas lalong sumeryoso ang mukha nito. Hindi ako nakagamit ng kondom nang may mangyari sa atin kaya nagtatanong ako kung buntis ka ba. Natawa ang babaeng sarkastiko. Bakit? Pananagutan mo ba ako kung oo? Hindi na naman kaagad dito nakasagot dahilan para mapangisi siya. She knew it. Ayaw ng playboy ang responsibilidad. Kaya sabi na nga lamang nito, I'm not pregnant, Briggs. Kaya makakahinga ka na ng maluwag. And besides, hindi mo kailangan mag-alala sa akin dahil hindi kita hahabulin kahit pa ikaw ang nakakuha ng virginity ko. Kahit pa mabuntis mo ko, ay hindi kita papanagutin dahil in the first place, ay si Emilia lang naman ang gusto ko. Tumayo na nga siya at tumingin dito. Thank you for your time, but I have to go. Kinindatan pa nga niya ito at saka umalis. Hindi na nga niya hinintay pa ang dessert at umalis na. Ayaw na niyang makipag-usap dito kung tungkol lang naman sa responsibilidad ang pag-uusapan nila. Nakanganga naman si Briggs na naiwan sa mesa. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Ice. Kaya sa isip-isip nito, kakaibang babae. Si Emilia ko lang ang gusto niya? Napasapo na nga lamang siya sa noo nang sa isip nga niya, napaulit nga ang sinabi ng babae. Napailing na nga lamang siya. Hindi niya alam kung makakahinga ba siya ng maluwag dahil sa sinabi nito maiinis dahil parang wala naman itong pakialam sa kanya. Mas lalo siyang napailing dahil kahit siya ay nalilito sa nararamdaman niya dahil sa baliw na babaeng yon. Namamasyal nga sa mall si Briggs at papunta na nga siya sa tindahan ng mga damit pang bata. Gusto niyang bilhan ng damit sa Olivia dahil malapit na ang birthday nito. Nang matapos ay sumunod naman siya sa toy store. Habang namimili ng laruan, ay bigla siyang natigilan nang makita si Joanne. Parang may pumisil sa kanyang puso nang makitang masaya ito, kasamang napangasawa nito habang malaki na ang tiyan. Napalunok na nga lamang at huminga ng malalim si Briggs. That should be him. Joanne's husband and the father of her child. Kung hindi lang niya ito iniwan at kung hindi lang sana siya nagpakontrol sa kanyang ama dati. Napailing na nga lamang siya. Tatalikod na nga sana siya para umalis. Nang biglang, Briggs? Bigla siyang natigilan nang tawagin siya ni Joanne ng kanyang ex. Pag minamalas nga naman, talagang nakita pa siya. Huminga muna si Briggs ng malalim at tinihanda ang ngiti bago lumingon dito. Ayaw niyang ipakita dito na nasasaktan siya ngayon. Joanne, long time no see. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Ang tagal din nating hindi nakita. How are you? Ngumiti si Briggs. Ayos naman ako. Napatingin siya sa malaki na nitong tiyan na hinahaplos nito. Magkakaanak ka na. Napangiti naman ito. Oo nga eh. It was a baby girl. Kahapon lang namin nalaman ng asawa ko sa check-up. Baby girl. Ang panganay na gusto nilang dalawa ni Joanne. Nagplano pa nga sila noon kung anong gusto nilang panganay at babae nga ang gusto nila. Good for you. Nakangiti naman siya at deep inside, nasasaktan siya. This is my husband, Oliver. Nagkakilala na kayo, right? Pakilala nito sa asawa sa kanya. Yes, we've met. Nag-shake hands naman sila. So how are you? May asawa ka na, anak? Si isip-isip niya. Paano ako mag-akaasawa at magkakanak kung hanggang ngayon parang di pa rin ako nakamove on? Yes. Wala sa sariling sagot nito. Oh, hindi ko alam na ikinasal ka na pala.
Hindi mo man lang ako in-invite, but anyway, I'm so happy for you. Ngumiti naman siya. Ang tagal din kasi nating hindi nagkita kaya hindi mo talaga malalaman. So, asan siya? Kasama mo ba siya ngayon? I would like to meet her. Bigla namang pinagpawisan si Briggs. Kung hindi ba naman kasi siya ogag, bakit sinabi niyang may asawa at anak na siya? Gusto niya kasing ipakita kay Joanne na masaya na nga rin siya. Pero ang problema ay papaano nga niya o sino ang ipakakilala niya bilang asawa. Habang nag-iisip ng pwedeng ipalusot kay Joanne, ay bigla niyang nakita si Ice na papasok sa toy store kung nasaan siya ngayon. Oh, here she is! Tinuro niya si Ice na walang kamalay-malay sa nangyayari. Agad niya itong nilapitan. Hey hon! Napatingin si Ice sa kanya na nagtataka at nagulat nga ito nang halikan nga siya ni Briggs sa labi. Kanina pa kita hinihintay, tapos ka na bang magbanyo? Kumunot ang noon nito. Sabay bulong ng, what the? Hindi na nito natapos pa. Ang sinasabi ng halikan muli siya ni Briggs. Please bear with me, hon. I need your help. Bulong nga nito. Habang nakadikit ang labi nila, nakangiti siyang tumingin dito nang maghiwalay na ang labi nila. Han, I would like you to meet Joanne and Oliver. Hi, nakipagkamay naman ang babae dito. And this is Ice, my wife. Nagulat naman si Ice. Hindi nga niya pinakita sa dalawang tao na pinakilala ni Briggs sa kanya. And my wife is now 4 weeks pregnant with our child. Dagdag pa nga nito at hinawakan ng tiyan niya. Natatawa na lang siya sa isip. Kailan pa siya nabuntis? Gayong 2 weeks pa lang ang nakakalipas simula nang may mangyari sa kanila. Sa isip-isip nga nito pero hindi na nga lamang pinahalata pa ng babae ang pagtataka. Wow, congratulations sa inyong dalawa! Natutuwa naman na sabi ni Joanne. You know what? I'm happy for you, Briggs. Hindi man tayo nagkatuluyan o hindi man natupad ang mga pangarap natin sa isa't isa, may ibang tao naman na tumupad ng pangarap natin. May iba pang sinabi ang babae na hindi niya pinakinggan dahil hindi naman siya interesado. Pero iisa lang ang alam ni Ice. May pinagsamahan si Briggs at Joanne. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ang mag-asawa at umalis. Habang siya at si Briggs ay naiwan naman sa toy store. Binitawan na nga rin siya ni Briggs sa wakas na kanina pa nakahawak sa bewang niya at umaacting na sweet sa kanya. Mind to explain what happened? Tanong nga ng babae habang naka-cross arms pa. Bumaling naman ito sa kanya at napabuntong hininga. Nasa isang fast food chain na nga sina Ice at Briggs ngayon. Nilibre niya ito bilang sukli sa ginawa nitong pagpapanggap sa harap ni Joanne. At yun na nga ang nangyari. Pag-e-explain ni Briggs habang siya naman ay kumakain. So nagpanggap ka na kunwari masaya para ipakita sa kanyang masaya ka. Tumango naman ito bilang sagot. That was a coward move, Briggs. Napakunot noon naman itong nakatingin sa kanya. Mas lalo mo lang pinapatunayan na hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Pwede mo naman kasing ipakita na masaya ka kahit pa wala ka pang pamilya. Napayuko naman si Briggs. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ayaw kong magmukhang kawawa sa harapan niya. Thinking na masaya na siya sa asawa niya habang ako wala man lang naging girlfriend simula nang magkahiwalay kami. So what kung wala ka pang girlfriend? Hindi naman nakasagot ang lalaki. Hindi porket wala ka pang pinapalit sa kanya, hindi ka na masaya. Gayong totoo, hindi ka ba masaya sa buhay mo ngayon? Sa pamilya mo, sabi nga nito. Napaisip naman siya. Meron naman, si Olivia, ang pamangkin ko. See? Hindi mo kailangan magpanggap na masaya. Dahil totoong masaya ka naman talaga. Wala ka nang magagawa kahit magsisi ka pa. Kaya imbes na magsisikat, ikulong mo ang sarili mo sa nakaraan. Why don't you try na i-let go ang nararamdaman mo sa kanya? Malay mo, maging masaya ka at doon mo talaga mahanap ang babaeng para sa'yo. Nginitian niya ito. Cheer up, Briggs. Hindi pa huli ang lahat. Napatitig na lang si Briggs kay Ice na kanina pa kumakain. May point naman kasi siya. Masaya din pala itong kausap at may sense na kausap. Hindi niya inaasahan na ang babaeng naka one night stand niya ay mabibigyan siya ng advice. Briggs didn't notice
that he was starting to like Ice. Dito ba ang flower shop ni Ice? Narinig ni Ice ang pangalan niya kaya naman napalingon siya at hindi inaasahang makita si Briggs. Briggs? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang makalapit dito. Paano mo ko nahanap? Ngumiti ito sa kanya. I have my ways. Tumingin ito sa hawak nito. And I just wanted to give you this. Bahagya siyang nagulat nang ibigay sa kanyang isang bouquet ng bulaklak. What for? Tanong niya nang hindi pa rin tinatanggap ang bulaklak. Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo nung isang araw. I just realized something na, tama ka nga, kailangan ko nang mag-move on at maging masaya. Dahil gaya ng sabi mo, hindi ako magiging masaya kung palagi kong panghahawakan ng nakaraan. Napatitig siya dito at napangiti na lang. I'm glad you realize it. Kinuha na nga ng babae ang bulaklak. Hindi ko usually tinatanggap ang bulaklak na bigay sa akin ng mga lalaki. Pero dahil kaibigan kita, exempted ka. Nagtataka nga nang nakatitig ito sa kanya. Bakit ka ganyan makatitig? Napakurap-kurap nga ito. Magkaibigan lang tayo? Natawa siya sa uri ng tanong ni Briggs. Ano? Lang tayo? Muli siyang natawa at napailing. Oo naman. Are you expecting something else, Briggs? Napailing siya. I don't entertain suitors kaya kung manliligaw ka ay hindi na kita papansinin pero kung kaibigan kita, okay, that's fine with me. Napanguso nga si Briggs. Hindi ba pwedeng maging kaibigan mo ko? And manliligaw na rin at the same time. Napatalikod siya dito. If both, then my answer is no. Dapat may isa lang, Briggs. Bawal ang dalawa, huwag kang salawahan. Pili ang sabi nga ni Ice. Para namang natigilan si Briggs dahil para bang may kakaiba sa ibig nitong sabihin. Aalis na nga sana si Ice nang biglang magsalita. Si Briggs. Fine, I would choose friends. Nakangiti namang humarap ito. Good choice then. Napabuntong hininga naman. Wala din naman akong choice dahil hindi na kita makakausap kapag pinilit kong manligaw sa'yo. Mas gugustuhin ko ng maging kaibigan mo. Basta, makasama pa rin kita. Natawa na nga lamang siya dahil para itong batang nagmamaktol ngayon. Anyway, pwede ba kitang i-invite for dinner mamaya? Tanong nga nito. Napatitig naman siya dito at napabuntong hininga. At sabi nga ni Ice, gusto ko mang pumayag pero hindi eh. Napakunot noo ito. Bakit? May gagawin kasi ako mamaya, kaya baka next time. Napabuntong hininga na nga lamang si Briggs. Wala din naman itong magagawa kahit na magpumilit ito. Tila na-challenge nga siya kay Ice. Dahil kakaiba ito. Fine, next time. Sabihan mo na lang ako kung may free time ka. May kinuha ito mula sa bulsa at binigay sa kanya. Ito ang calling card ko. Kinuha naman niya ito. Okay, I'll call you. Call me, okay? Nagulat nga siya nang biglang lumakas ang boses nito. Dahilan para mapatingin sa kanilang mga customers niya. Okay. I'll wait for your call, Ice. Tila excited pa ngang sabi ni Briggs. Natawa na nga lamang siya. Para bang sinasabi ng mga mata nito sa kanya, naiiyak ito kapag hindi siya tumawag dito. I'll call you, okay? Don't worry, may isang salita ako. Tumango naman siya. I'll wait. Natawa nga siya. Oo nga, ang kulit nito. Sige na. Umalis ka na dahil marami pa akong gagawin. Natatawang sabi nga ng babae. Napatingin naman ito sa paligid at nakikita nga nitong busy sa flower shop niya. I'll wait for your call. Pangungulit na naman niya. At sa wakas, umalis na nga ito. Lumapit si Rose sa kanya, ang kanyang assistant. Napatingin ito sa bulaklak na hawak niya. Alam niyo ba ma'am, dito niya binili ang bulaklak na yan. Humahagigik na sabi ni Rose. Maliban kay Sir Asher, ay tumatanggap na rin kayo ng bulaklak sa ibang lalaki ha? Improvement na ba yan, ma'am? Gusto niyo rin po ba ang gwapong lalaking yun? Natawa na nga lamang si Ice at nailing. Kung ano-ano na lang ang pinag-iisip mo dyan, Rose. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Asus si Miss Ice unti-unti nang natutunaw. Nag-peace sign ito at bumalik na nga rin sa trabaho. Napailing na nga lamang siya sa sinabi nito at napatitig sa bulaklak ni Briggs. Her? Melting because of him? Dahil sa playboy na yon?
Napailing na nga lamang siya at sabi nga niya sa kanyang isip, "That won't happen." Gusto niya lang mapalapit kay Briggs dahil sa samilya nito at wala ng iba. Para namang hindi mapakali si Briggs habang nakatitig sa cellphone nito. 3 araw na kasi ang nakakalipas pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya tinatawagan ni Ice. Para na nga siyang baliw dahil minumunuto ay napapatingin siya sa telepono. Nagbabaka sakaling baka tumawag na nga si Ice o mag-text man lang pero minuminuto naman siyang nadidismaya. Napabuntong hininga na nga lamang si Briggs. Kung hindi din naman kasi ako gago, bakit hindi ko kinuha ang number ni Ice? Nang matawagan ko siya, hindi kasi siya yung tipo ng lalaki na hihingi ng number ng babae, lalo na't ayaw niya ng commitment pero iba kasi si Ice. Hindi siya mapakali, para siyang mababaliw sa tuwing dumadaan ang araw na hindi ito nakikita at nakakausap. Napahilamos na nga lamang siya sa muka. Ganitong-ganito din siya noon kay Joanne pero mas malala pa nga ata ngayon. "Sir?" Tanong ni Camille nang makita nitong napatayo siya. "Aalis na muna ako, ikaw nang bahala dito." "Pero sir, may meeting po kayo mamaya para i-cater ang isang engagement party sa convention center." Sabi nga ni Camille. "Ikaw na munang bahala, Camille. Babalik din kagad ako." Hindi na nga niya hinintay ang sasabihin nito at umalis na. Hindi na nga siya mapakali at pupuntahan na nga niya si Ice sa flower shop nito. Hindi na niya hihintayin ang tawag nito. Kung kailangan na kunin niya ang number nito ay gagawin niya. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan papunta sa flower shop ni Ice. Huminga muna siya nang malalim bago bumaba sa kotse. Inayos pa niya ang suot niyang polo shirt. Papasok na nga sana siya sa flower shop nang mula sa labas ay nakita niya si Ice na may kausap na lalaki at nakikipagtawanan pa to. Nakita niya kung papaano kinuha ni Ice ang bulaklak na binigay nito. Ngayon niya lang nakita na nakikipagtawanan si Ice sa ibang lalaki. Ngumingiti ito at tumatawa sa harap niya pero hindi kagaya ng nakikita niya ngayon. Napakuyom sa Briggs ng kamao nang iipit ng lalaking kausap nito ang ilang hibla ng buhok nito sa tenga. Damn it, kaya pala hindi siya nito tinatawagan ay dahil may kasama na pala itong iba. Tumalikod siya at tumalis na nga lamang. Bumalik siya sa restaurant na bad mood. Halos hindi maipinta ang mukha niya. Bakit pa parang umasa siya na magkakaroon siya ng pag-asa kay Ice? Natawa na nga lamang siya ng mapakla. Ngayon ay alam na nga niya kung bakit ayaw nitong magpaligaw dahil may iba pala siyang gusto. Bigla siyang natigilan. Kung may iba na pala ito, bakit pumayag itong may mangyari sa kanila? Siya pa ang nakakuha ng first night nito. Nabalik siya sa realidad nang biglang pumasok si Camille sa opisina. "Sir, nandito na po ang nagpapa-appointment para sa convention center." Tumango naman siya. "Papasukin mo sila." Lumingon si Camille sa likod. "Pasok na po kayo." Mas nilakahan nito ang pinto para makapasok ang mga bisita. Laking gulat nga niya nang makita si Ice kasama ang lalaking kasama ito kanina sa flower shop. Ngumiti ito sa kanya na akala mo'y wala itong kasalanan sa kanya. She played his feelings. Napatiimbagang na nga lamang ang lalaki sa isip. Ngumiti siya sa mga to. "Pasok kayo. Please, maupo kayo." Naupo naman si Ice at Asher sa sofa na tinuro ni Briggs. Magkatabi silang nakaupo ni Asher habang kaharap niya si Briggs na nakangiti pero ayon na naman ang matang parang handa ng pumatay ng tao. "Okay. Anong ginawa niya? Galit ba to dahil hindi siya tumawag? Hindi kasi siya nakatawag dito dahil naging busy siya this past few days." Sa isip-isip na ng babae. "So, kayo pala ang magpapareserve sa convention center para sa isang engagement party?" Tanong ni Briggs. Tumango naman si Asher. "Yes." "Sinong ma-engage, kayo ba?" Tumaas ang kilay na tanong ng lalaki. "Paanong sila? Alam naman itong wala siyang boyfriend." Sa isip-isip naman ni Ice. "Paano mo nalaman?" Mas lalong tumaas ang kilay ni Ice dahil sa sinabi ni Asher. Inakbayan siya nito. "Inaman, tayo kakasal na kami ng fiancé ko." Napailing na nga lamang siya. Ito na naman kasi ang lalaki. Hilig talaga nitong ipakilala sa ibang tao na girlfriend nito o fiancé. Si Ice kahit hindi naman talaga. Napatingin siya kay Briggs dahil gusto niyang makita ang reaksyon nito. Napaiwas na nga lamang siya. Sa tingin nito dahil nakakatakot itong tumingin. Napakatalim.
Nakangiti man ito ay parang papatay naman ang tingin niya. Pakiramdam niya ay nababalutan ng itim na aura si Briggs ngayon. Talaga? Tanong ni Briggs. Matagal na ba kayo? Yes. Since childhood ay engaged na kami pero ngayon lang kami magpa-party para sa official engagement namin. Hindi nga siya nagsasalita. Wala siyang gana para sabayan ang kalokohan ni Asher ngayon, lalo na't nararamdaman niya ang matatalim na tingin ni Briggs kay Ice. Okay lang ba sa'yo kung hindi na virgin ang magiging bride mo? Nanlaki ang mata ni Ice at napatingin bigla kay Briggs. Hindi niya inaasahang sasabihin niyo ni Briggs sa harap ng ibang tao. I took your bride's virginity. At ayos lang ba yun sa'yo? Napalabi nga siya. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Kulang na lang ipagsigawan ni Briggs sa buong mundo na may nangyari sa kanila. Napatigil sa pagsasalita si Asher nang pigilan niya ito. Napatingin ito sa kanya. Stop it, Ash, and get out. Natawa naman ito. Okay babe, hintayin na lang kita sa labas. Nakita niya kung papaano mapatiimbagang si Briggs nang halikan siya ni Asher sa pisngi. Masamang tinignan ni Ice si Briggs nang makalabas na nga si Asher. Ano yun, Briggs? Bakit mo sinabi sa kanya yon? Napatayo naman ito at masama din siyang tinignan. At bakit hindi mo sinabi sa akin na may fiancé ka na pala? Hindi mo ba naisip? Kung ano ang mararamdaman ko dahil sa nalaman kong ikakasal ka na pala? Natawa ito ng mapakla. At grabe, convention center ko pa talaga ang ginamit niyo para sa engagement party niyo. At sa tingin mo papayag ako? Napasapo na nga lang siya sa noo. Bakit ka ba nagagalit? As far as I know, wala ka naman dapat ikagalit dahil wala naman tayong relasyon at magkaibigan lang tayo, remember? Friendship. Lintik na friendship yan. Nagulat siya nang biglang sumigaw si Briggs. Sa tingin mo ba, ang gusto ko lang ay maging kaibigan mo lang? Hindi nakaimik si Ice. Ice, sinabi mo sa akin na mag-move on na ako at bitawan ang nakaraan. Maging masaya. At nang mapagdesisyonan kong maging masaya, ay ikaw ang naisip ko. Gusto kong maging masaya kasama ka, pero hindi ko alam na sa desisyon ko palang ito ay masasaktan naman pala ako. Napasabunot ito sa buhok. Sana pala, mas pinili ko na lang isara parati ang puso ko kung sa pagbukas ko naman pala ay masasaktan lang ulit ako. Lita niya nga ng lalaki. Napabuntong hininga na nga lamang si Ice. Hindi ko naman sinabi na mag-move on ka at gustuhin ako, Briggs. Tumingin ito sa kanya. Frustrated nga ang kanyang muka. Ay anong magagawa ko kung ikaw yung tinitibok nito? Sabay turo sa puso niya. Mapipigilan mo ba ang nararamdaman ko? Hindi alam ni Ice kung bakit para sa kanya ay ayaw niyang makitang nasasaktan ito ngayon. I'm sorry, Briggs. Pero napagdesisyonan ko na kahit kailan, hindi ako mag-aasawa. Lumapit ito sa kanya, tinawakan ng kamay niya. Hindi mo ba talaga ako mabibigyan ng isang pagkakataon? I can't be worth it. Playboy man, ang pagkakilala mo sa akin ay handa akong magbago para sa'yo. Hinalikan nito ang kamay niya. Just please, give me a chance. And I'll prove to you that I really love you. Napatitig siya sa mga mata nito at nasasaktan siyang nakikitang nagmamakaawa ito sa kanya. Inalis niya ang pagkakahawak nito. Tumalikod na nga siya. Dahil ba kay Asher? Dahil ba ikakasal ka na sa kanya? Hindi sumagot si Ice. Hinayaan niyang yun na lamang isipin ng lalaki at lumabas na nga lang. Nakita niya si Asher na nakasandal sa dingding habang naka-cross arm. Napatingin ito sa kanya at napatayo ng matuwid. Tapos na ba kayong mag-usap? Naunang maglakad si Ice. Maghanap ka na lang ng ibang convention center dahil hindi mo na ito makukuha. Agad naman itong sumunod sa kanya. Bakit? Dahil ba nagsaselo siya sa akin? Dahil ba akala niya tayo ang engaged? Hindi mo ba sinabi sa kanya na nagbibiro lang ako? Pumasok na siya sa kotse nang makarating sila sa parking lot. Agad namang sumakay sa driver's seat si Asher. Hayaan mo siya kung anong isipin niya. Mas mabuti na yung yun ang iniisip niya kaysa naman umasa siya sa wala. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Asher pero hindi siya bumaling dito. Nakikita ko naman na gusto kanya talaga, Ice eh. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Malay mo, siya na pala yung makakapagbukas dyan sa puso mo. Hindi sumagot si Ice.
dahil ayaw niyang pag-usapan ang tungkol kay Briggs. Ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila kapag hindi nag-work ang relasyon nila. Pero sa tingin niya ngayon palang sira na. Ang akala ni Ice, titigil na nga si Briggs dahil sa nangyari. Pero nagulat siya nang makitang nandito ito ngayon sa flower shop niya at may hawak na namang isang bouquet ng bulaklak. Anong ginagawa mo dito? Inilahad nito ang bulaklak sa kanya. I just want to apologize. Dahil sa pagsigaw ko sa iyo kahapon, alam kong mali ako. Sorry kasi hindi ko lang napigilan ang nararamdaman ko. Napatingin ito sa kanya. Hindi mo ba tatanggapin ang apology ko? Bumuntong hininga ang babae. Tatanggapin ko lang kung magiging magkaibigan pa rin tayo. Friends? Sabay nag-shake hands mga sila. Parang may bulta-bultahing kuryente ang tumaloy sa kanyang katawan. Tuluyan na nga niyang tinanggap ang bulaklak nito. May parte sa kanya na ayaw niyang mawala si Briggs. Sa kanya kaya hanggang maaari ay gusto niya kaibigan niya lang ito. At least habang magkaibigan sila, ay walang tatapusin sa kanila. Mas napapadalas na ang pagdalaw ni Briggs sa flower shop niya at napapadalas na nga rin ang paglabas nila. Hindi tuloy maiwasan ni Ice na masanay na kasama ito, lalo na't parati siya nitong napapatawa sa tuwing magkasama silang dalawa. Hindi pumasok si Ice sa flower shop ngayon dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Napagdesisyonan niyang pumunta ngayon sa ospital para magpa-check up. Congratulations, Mrs. Salvador! Unang bati sa kanya ng doktor nang mabasa nito ang lab test niya. You are 6 weeks pregnant. Hindi alam ni Ice kung anong magiging reaksyon sa narinig na balita. Magiging masaya ba siya o iiyak sa sobrang tuwa? Totoo, Dok? Hindi po kayo nagbibiro? Natawa naman ang doktor. Mukha ba akong nagbibiro? Napatakip naman siya sa bibig. Don't worry. Alam kong nagulat ka pero totoong buntis ka. Mrs. Salvador, bibigyan kita ng mga vitamins para maging healthy ka at ang baby mo. Tumango naman siya at napasinghot. Tuluyan na nga kasi siyang napaluha dahil sa sobrang tuwa. Hindi niya inaasahang mabubuntis ka agad siya ni Briggs. What? Is this true? Tanong ng mommy ni Ice habang nakatingin sa resulta ng pregnancy test niya. Yes, mom. I'm pregnant. Magkakaapo na kayo. Natawa na nga lamang siya nang mapaiyak ang mommy niya sa sobrang tuwa. Tumayo ito at niyakap siya. I'm so happy for you, anak. Niyakap niya din ito pabalik. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo, anak? Sino siya? Gusto namin siyang makilala ng mommy mo. Napatingin naman sa kanya ang mommy niya. Oo nga, anak, sino ba siya? Para mapag-usapan natin ang kasal niyong dalawa, kailangan maikasal kaagad kayo sa lalong madaling panahon. Napaiwas siya ng tingin sa mga ito at napakamot sa pisngi. Hindi ko po siya kilala eh. What? Sabay na sabi ng mommy at daddy niya. What do you mean? Na hindi mo siya kilala? Nakakunot na noong tanong ng daddy niya. Well, it's just a one. Mas lalo siyang napaiwas ng tingin sa mga to nang mas kumunot ang mga noo nila. One night stand. Pagpapatuloy nga niya. What? Napatayo na ang daddy niya mula sa pagkakaupo dahil sa sobrang gulat. What have you done, Ice? Napakamot siya sa pisngi. Well, wala naman po talaga akong balak mag-asawa at ang palagi niyong hinihingi sa akin ay apo. Kaya naman naisipan kong bakit hindi ko kayo bigyan ng apo na hindi man lang nag-aasawa and here it is. Sabay na napasa po ang noo ng mga magulang niya. Napatingin siya sa mommy niya nang hawakan ito ang magkabilan niyang balikat. That's not what we meant. Ice, ang gusto lang naman namin ay mag-asawa ka. Magkaroon ka ng sarili mong pamilya at asawa na makakasama mo habang buhay. Napabuntong hininga naman siya at hinawakan ang kamay nito. Mom, masaya na ako sa buhay ko at hindi ko kailangan ng lalaki para sumaya. Ngayon na magkakaroon na ako ng anak, ay masaya na din ako kahit wala siyang ama. Kung natatakot kayo na baka wala akong kasamang tumanda, don't be. Dahil may anak na akong makakasama habang buhay, okay? Tinignan niya ang dalawa. Maging masaya na lang po kayo dahil sa wakas mabibigyan ko na kayo ng apo. Hindi na nakaimik ang mga to kaya naman nagpaalam na nga siya sa kanila at pumunta sa kwarto niya. Nang makapasok ay napatingin siya sa whole body size mirror at hinawakan ng maliit niyang tiyan. Hindi siya makapaniwalang may isang anghel ang nasa sinapupunan niya. She can't wait to see him or her. For sure ay maganda siya dahil gwapo ang ama nito. Speaking of ama ng anak ni Ice, ay nandito na naman si Briggs sa flower shop niya.
Kinabukasan pagkatapos niyang magpa-check up, ay pumasok siya sa flower shop niya dahil maraming darating na mga bulaklak ngayong araw. Naging mabuti na rin naman ang pakiramdam niya dahil sa gamot na binigay sa kanya ng doktor. Ice, bakit ilang araw kitang hindi nakikita? Nagpupunta ako dito pero wala ka. Hindi ka raw pumapasok. Napatingin siya kay Rose. Ikaw na munang bahala dito, Rose. Ngumiti naman ito at tinanggap ang folder na binigay niya dito. Yes, ma'am. Enjoy your date. Napailing na nga lamang siya sa sinabi nito. Pumunta sila sa malapit na cake shop at doon nag-usap. What happened to you, Ice? Iniiwasan mo ba ako? Napakunot-noo siya habang umiinom ng iced tea. What? Of course not. Bakit naman kita iiwasan? Ibinaba na nga niya sa mesa ang milk tea. Bakit palagi kang wala sa flower shop nyo? Sa tuwing nagtatanong ako sa mga staffs mo, palagi kang wala. Parang pinagtataguan mo ko. Napailing na lang siya. Hindi kita pinagtataguan, okay? Ilang araw mo lang na hindi mo ako nakikita, nagkakaganyan ka na? Biro niya dito. Of course I am. Because I miss you. Bigla siyang nagulat sa sinabi nito at parang kung anong meron sa kanyang tiyan na nakiliti. Napakunot-noon na nga lamang siya sa naramdaman. Hindi kaya dahil sa pagbubuntis niya kaya siya nakaramdam ng ganito? San ka ba kasi nitong mga nakarang araw? Medyo sumamala ang pakiramdam ko kaya hindi ako pumasok. Nagulat naman ito. What? Sana sinabi mo para nadalaw kita sa bahay niyo. Bigla naman siyang nataranta. Ayaw niyang dumalaw ito sa bahay nila dahil baka makilala ito ng mga magulang niya. Hindi mo na kailangang gawin yon dahil maayos na ako ngayon. Bigla siyang napahawak sa bibig dahil bigla siyang nakaamoy ng hindi niya gusto. Napansin naman ni Briggs na parang masama pa din ang pakiramdam niya. Are you okay, Ice? Tumango si Ice at huminga ng malalim. Can we take a walk at the park? Oo naman. Agad itong tumayo at inalalayan pa siya. Nang makarating sila sa park, ay gumaan na nga rin ang pakiramdam niya dahil nakasimot na siya ng sariwang hangin. You okay, Ice? Feeling better? Maliit siyang umiti dito. Thank you, Briggs. Naupo sila sa isang bench at hindi malang nag-uusap. Nakatingin lang sila sa mga taong namamasyal sa park. Hindi kalayuan sa kanila ay may isang bata sa tingin niya ay nasa 5 taong gulang ang nadapa. Umiiyak ito. Tatayo na sana siya para tulungan ito pero napatigil siya nang makitang tumatakbo na lumapit si Briggs sa kanya. Are you okay? Tinulungan ito ni Briggs na tumayo. Dapat kasi dahan-dahan ka lang tumatakbo dahil talagang madadapa ka. Hinawi nito ang buhok na nakaharang sa mukha ng bata at pinunasan ng mukha nito na nababasa ng luha. Huwag ka nang umiyak, okay? Masyado kang cute para umiyak. Napanguso naman ang cute na bata. Bibilhan na lang kita ng cotton candy at bumalik ka na sa mami mo, okay? Tumango naman ang bata, kaya binilhan na nga ito ni Briggs ng cotton candy at hinihatid sa mami nitong nag-aalala sa paghahanap sa kanya nito. May ngiti sa labi ni Briggs na bumalik sa inuupuan ni Ice. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa bata, sabi ni Ice nang makaupo na nga si Briggs sa tabi niya. Yes, may pamangkin ako na mahal ko. Ang pangalan niya Olivia, anak ng kapatid kong si Larissa. Alam mo bang titas girl yon? Palagi kaming namamasyal noon. Nakikita niya sa mga mata nito ang saya habang kinukwento ang batang pamangkin. I'm sure magiging mabuti ka rin naman sa mga magiging anak mo. Ngumiti naman si Briggs at bumaling sa kanya. Sana nga mabuntis ka para ikaw ang maging ina ng mga anak ko at hindi na matuloy ang engagement mo sa mukong na yon. Natawa na nga lamang si Ice dahil nakikita niya talaga ang inis nito kay Asher. Hindi ko naman talaga fiancé si Asher. Nagulat nga ang lalaki pero agad din na napangiti. Talaga? Natawa naman si Ice. Bakit parang natutuwa ka naman dyan? Pinanlakihan siya nito ng mga mata. Haler, sinong hindi matutuwa kung ang babaeng gusto mo ay wala naman talagang fiancé? Hindi na niya kinorek ang sinabi nito. Anyway, bakit naman niya sinabi na fiancé ka niya? Sino ba talagang ikakasal? Napailing na nga lamang siya. Iniinis ka lang naman kasi niya. Asher is my best friend, my childhood friend. Natatawa na nga lamang siya nang maalala ang mukha nito ng araw na yon. Ang ate naman talaga niya ikakasal. That jerk. Natawa na nga lamang si Ice. So hindi mo na kailangang isipin na ikakasal na ako o kung may boyfriend na ako dahil wala, okay? Napangiti naman si Briggs ng malaki. Hinawakan nito ang kamay niya, dahilan para mapatitig siya dito. Okay. Hindi alam ni Ice
kung anong pumasok sa isip niya at nag-explain siya kay Briggs. Para kasing gusto niya na hindi na siya nito ma-misunderstood. Okay pa ba siya? Napailing na lang siya. Basta ang alam niya ay masaya siya nakasama si Briggs. Mabilis na tumayo si Briggs at pinaghila ng upuan si Joanne nang makarating ito. Inalalayan niya itong umupo dahil malaki na ang tiyan nito. Thank you at pumunta ka. Ngumiti naman ito. Of course, Briggs. You know me. Bakit gusto mo palang makipagkita sa akin? Tumikhim muna si Briggs. Nang uli tayong magkita. Nagsinungaling ako sa'yo. Napakunot noon naman si Joanne. What do you mean? Napabuntong hininga si Briggs. Hindi totoo na may asawa na ako at magkakanak na kami. The truth is, nang huli tayong magkita, hindi pa talaga ako nakaka-move on sa'yo. Nagulat ito. Briggs, it was years ago nang maghiwalay tayo. I know. Napabuntong hininga na naman siya. Daladala ko pa din kasi ang pagsisisi nang iniwan kita para lang sundin ang gusto ng daddy ko. Nagsisisi ako na sinaktan kita at nang makita kita na masaya na sa iba at magkakaroon na ng pamilya, mas lalo ako nagsisi. That should be me, Joanne. Ako dapat ang kasama mong bumubuo ng pamilya, hindi siya. Briggs, hindi na alam ni Joanne kung ano pa ang sasabihin. Ngumiti siya dito at hinawakan ng kamay nito. But don't worry, okay na ako. This time, naka-move on na talaga ako. Thanks to Ice. Napakunot noo ito. Ice? You mean yung babaeng pinakalala mong asawa kuno mo? Mahina siyang napatawa at tumango. Yes? Siyang nagpa-realize sa akin na kahit magsisi ako, hindi ko na mababalik pang nakaraan. Hindi na kita makukuha. Kaya ang tanging magagawa ko na lang, mag-move on at si Ice yun. Si Ice ngayon ang babaeng nagpapasaya sa akin. Ngumiti naman si Joanne at mahinang pinisil ang kamay niya. Masaya ako para sa'yo, Briggs. Hindi man tayo ang nagkatuluyan, naging masaya naman tayo sa mga taong kasama natin ngayon. Ngumiti siya dito. Masaya ako para sa'yo, Joanne. Dahil nasaktan man kita noon, masaya ka na kasama ang asawa mo. Sana pagkatapos ito, maging magkaibigan pa rin tayo. And I know, everything happens for a reason. Tama nga yun. Natawa naman si Joanne. Oo naman. Alam mo bang plano ko pang gawin kang ninong ng anak ko? Hindi ako tatanggi dyan. Nagkatawanan pa nga sila. Naglalakad naman si Ice at Asher sa mall. Na-bored kasi siya at hindi dumalaw sa kanya ngayong araw si Briggs. Kaya naman napagdesisyonan niyang guluhin si Asher para samahan siya sa pamamasyal. Sus! Kung hindi mo lang dala ang inaanak ko ay hindi talaga kita sasamahang buntis ka. Sinamaan niya ito ng tingin. Kung magdadada ka dyan, pwede ka nang umalis at iwan ako. Umikot ang mga mata niya. Sumama ka nga pero labag naman sa loob mo. Narinig niya ang pagtawa nito at mahinang binangga ang balikat niya. Ito namang si Buntis, parang binibiro ka lang eh. Napabuntong hininga siya. Tigilan mo na nga ang pagtawag sa akin ng Buntis, Ash. Kung ayaw mong gawin kitang abo. Umakto naman itong nanginginig. Just like your name, you're so cold. Napatigil sa paglalakad si Asher nang tumigil sa paglalakad si Ice. Hey, what's up? May nagustuhan ka ba? Nagtataka itong lumiit ang mga mata. Napatingin ito kung saan nakatingin si Ice. Oh, look at that, baby. Your daddy is with someone else. Pangasar pa nga ni Asher habang nakahawak sa tiyan ni Ice. Pinalo ni Ice ang kamay ni Asher. Shut up, sabi niya at pumasok sa restaurant kung nasaan si Joanne at Briggs na nagtatawanan, masayang nag-uusap. Hey, hon? Nagulat si Briggs sa bigla niyang pagsulpot sa harapan nito. Kaya pala hindi ka dumadalaw sa akin dahil nandito ka pala at kausap ang ex-girlfriend mo. Ice! Napatayo naman si Briggs at hindi alam kung ano ang sasabihin. It's not what you think. Ngumiti siya dito. Kahit na naiinis na siya. Kung akala mo ay galit ako, hindi. Just enjoy your date, bye. Naglakad na nga siya palabas ng restaurant na agad namang sumunod sa kanya, si Asher. Tinatawag siya ni Briggs pero hindi siya lumingon dito. Naiinis siya dito dahil kaya pala hindi siya nito dinadalaw ngayong araw ay dahil kasama pala nito ang ex-girlfriend niya. Sa isip-isip tuloy ni Ice, hayop na lalaking yun? Pagkatapos itong sanayin siya araw-araw nitong pagdalaw makikita lang nito na kasama ang ex-girlfriend na matagal nitong minahal. Agad-agad? Tanong ng mami ni Ice pagkatapos niyang sabihin na magbabakasyon muna siya sa beach house nila at ngayon na ang alis niya. Bakit parang biglaan naman yata? Napabuntong hininga si Ice.
Masyado na po kasi akong stressed these past few days, Mom. Kailangan ko ng fresh air at magpahinga dahil alam kong makakasama ito sa baby ko. Babalik din naman ako pero hindi ko lang alam kung kailan. Napabuntong hininga naman ng mommy niya. Gusto mo bang samahan ka namin ng daddy mo? Napailing naman siya. Hindi na, Mom. Alam kong marami din kayong ginagawa ni daddy. Kaya ko naman po ang sarili ko, Mom, okay? Hindi niyo na kailangan mag-alala sa akin. Muli itong napabuntong hininga dahil wala na rin naman itong magagawa. Okay, basta tawagan mo kami kapag nakarating na kaagad. Okay? Niyakap niya ito. Opo, Ma'am. Pagkatapos ng nakita niya kanina ay bigla siyang nainis. Na nagalit na hindi niya na maintindihan ang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit siya nagalit nang makita niyang kasama ni Briggs ang ex nito. Ewan ba niya? Selos satang naramdaman niya. Ayaw niyang ma-stress at magalit dahil alam niyang makakasama iyon sa anak niya. Kaya napagdesisyonan nga niyang magbakasyon na muna at bumalik kapag maayos na ang mood niya. Pasensya na po sir pero hindi pa din kasi pumapasok si Miss Ice eh. Wala siyang sinabi kung kailan pero ang sabi niya baka mawawala siya ng ilang buwan. Sabi nga ni Rose nang magtanong si Briggs dito tungkol kay Ice. 1 linggo na nga siyang pabalik-balik sa flower shop ni Ice para sana makausap ito para makapag-explain pero wala ito at hindi pumapasok. Hindi mo ba talaga may ibibigay sa akin ang address kung saan nakatira si Ice? Napailing si Rose. Pasensya na po talaga sir. Hindi po kasi talaga binibigay ang address ni Miss Ice nang walang pahintulot niya. Napabuntong hininga na nga lamang si Briggs. 1 linggo na nga rin niya itong tinatawagan pero palaging naka-off ang cellphone niya. Sir Asher, napatingin siya sa pinto at nakita si Asher. Nakakapasok lang. Ito na yung pinabibigay ni Ice. Para namang nagpantig ang tenga niya nang marinig ang pangalan ni Ice. Kinuha naman ni Rose ang folder. Thank you Sir Asher. Napatingin sa kanya si Asher pero sandali lang at bumaling ito kay Rose. Sige, alis na ako. Ngumiti si Rose dito. Sige sir, ingat po kayo ha. Ngumiti lang si Asher at lumabas na. Agad niya itong hinabol at naabutan nga niya ito sa kotse nito. Alam mo ba kung nasan si Ice? Napatingin nga si Asher kay Briggs nang nakakunot ang noo. Bakit mo naman hinahanap si Ice? Gusto ko siyang makausap at makapag-explain sa kanya. Natawa naman si Asher. Bakit pa? Ginagawa mo lang naman ata siyang panakipbutas eh. Napakunot noo si Briggs sa pinagsasabi nito. What are you talking about? Kahit kailan hindi ko siya ginawang panakipbutas. Totoong masaya akong kasama si Ice. Totoong mahal ko siya. Mahal mo siya? Mabilis siyang tumango. Mahal ko si Ice. Napatango-tango naman si Asher. Mas maganda ata kung kay Ice mo sabihin yan. Hindi sa akin. Kaya nga tinatanong ko kung alam mo ba kung nasaan si Ice. Seryoso siya nitong tinignan. Bakit hindi mo tanungin ang mga magulang ni Ice? Nakatingin ngayon si Briggs sa malaking bahay na tinuro sa kanya ni Asher kung saan nakatira si Ice at ang mga magulang nito. Agad naman siyang pinapasok ng katulong. Nakita nga niya ang isang babae at lalaki na sa tingin niya ay kaedad ng mga magulang na magkatabing nakaupo sa sofa. Maupo ka iho, sabi ng babae na mommy ni Ice habang nakaturo sa sofa nakaharap lang ng inuupuan ng mga to. Ang sabi sa amin ni Asher ay hinahanap mo raw ang anak namin? Biglang kinabahan si Briggs kahit pa nakangiti naman ang mga magulang nito sa kanya. Ito kasi ang unang beses na nakilala niya ang mga magulang ni Ice. Kahit kasi buwan na silang magkakilala ni Ice at nagkakasama ay ni minsan ay hindi pa ito nagkukwento tungkol sa mga magulang nito. Opo, ako po si Briggs Montefalco. Manliligaw po ako. Nanganak niyang si Ice. Nagkatingin na naman ang dalawa dahilan para mapakunot noo siya. Napatingin ulit ang mga ito sa kanya. Manliligaw? Tumango naman siya bilang sagot. Hindi mo ba alam na buntis ang nililigawan mo? Nagulat si Briggs sa sinabi ng mga magulang ni Ice at napailing dahil hindi niya alam. Buntis po si Ice? Tanong niya dahil baka mamaya ay pinaglalaroan lang siya ng pandinig niya. Hindi mo ba talaga alam? Hindi ba nasabi sa'yo ni Ice na nang manligaw ka? Muli siyang napailing. Papaano naman masasabi ni Ice sa kanya kung para sa kanya lang siya nanliligaw dito? Kung para kay Ice magkaibigan lang sila. Buntis siya at magdadalawang buwan na, sabi ng ina ni Ice. Hindi alam ni Briggs kung anong magiging reaksyon niya. Nagugulat siya sa nabalitaan niya
At the same time ay parang sasabog ang puso niya sa sobrang tuwa. Parang gusto niyang maiyak sa sobrang tuwa. Magiging daddy na po ako? Wala sa sariling tanong niya at napangiti habang nagtataka naman ang mga magulang ni Ice. Ikaw ba ang nakabuntis sa anak ko? Tanong ng daddy ni Ice. Mabilis na napayuko si Bricks. Pasensya na po, kung hindi po kagad ako nagpakilala lalo na't hindi sinabi sa akin ni Ice na buntis po pala siya. Tumingin siya sa mga ito ng seryoso. Ang totoo po niyan ay gusto ko pong manligaw sa anak niyo pero hindi po siya pumayag. Pero hindi yun naging hadlang para lumayo ako sa kanya. Seryoso niya itong tinignan. Pinapangako ko po sa inyo na pananagutan ko ang anak niyo at mamahalin siya at ang magiging anak namin. Sana hayaan niyo pong malaman ko kung nasaan po ngayon si Ice para maayos ko po ang relasyon namin at ang magiging pamilya namin. Nagkatingin na naman ang mga magulang ni Ice na tila nag-uusap ang mga tingin nito. Kinakabahan naman si Bricks dahil baka hindi ito pumayag. Samantala nagising si Ice. Nagabi na pala. Natulog siya kaninang hapon at hindi niya inaasahang magigising siya ng gabi. Tinatamad siyang bumangon pero kailangan niyang kumain para sa anak niya. Kaya kahit na tinatamad ay bumaba pa rin siya at pumunta sa kusina. Nagtataka siya dahil bukas ang ilaw sa buong bahay na dapat ay patay na. Nagulat nga siya nang makitang nakaayos ang mesa. Mag-isa lang siya sa bahay kaya talagang magtataka siya kung sino ang nagayos nito. May magnanakaw ba na nakapasok sa bahay niya? Napailing naman si Ice. Magnanakaw? Pero may oras pang maghanda ng hapagkainan? Lumapit si Ice sa mesa at nakitang naka-arrange ito na parang pang-date. May kandila pa sa gitna. Napatingin siya sa pinto ng kusina nang lumabas doon si Bricks. Napakunotno siya. Bricks? Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Bricks at lumapit sa kanya habang may hawak na bulaklak. Nandito ako dahil nandito ang magina ko at ang pinakamamahal ko. Napalunok naman siya. Alam mo nang buntis ako? Tumango naman ito. Papaano? Pumunta ako sa bahay niyo at nakilala ko ang mga magulang mo. Sa kanila ko din nalaman ang tungkol sa pagbubuntis mo. Paliwanag ni Bricks. Galit ka ba dahil nilihim ko sa'yo? Umiling naman si Bricks. Kahit kailan hindi ako magagalit sa babaeng mahal ko, Ice. Huminto ito nang nasa harapan na nga niya ito. Para sa'yo. Agad niyang tinanggap ang bulaklak na naman at nagulat siya nang may mapansin na may kumikinang nakasama ang bulaklak. Kinuha niya ito at nagulat nang makita ni isa yung singsing. Nang tumingin siya kay Bricks ay nakaluhod na nga ang isa nitong tuhod. Ice, will you marry me? Sasagot na nga sana si Ice nang muling magsalita ang lalaki. Walang namamagitan sa amin ni Joanne, Ice. Maniwala ka. Nagkita lang kami para sabihin sa kanya na masaya ako para sa kanya. At sa wakas, masaya na ako dahil dumating ka sa buhay ko. Hindi kita nahabol ng araw na yon dahil hindi ko maiwan si Joanne dahil buntis siya. Pero nang makuha siya ng asawa niya, agad kitang pinuntahan sa flower shop mo. Pero wala ka na doon. Nagulat nga si Bricks nang makita itong umiiyak. Please, Ice, don't break my heart too. Hindi ko na alam kung makakaya ko bang masaktan ulit. Nang mapagdesisyonan kong magmahal ulit ay ikaw ang napili ng puso ko. Napalabi naman siya. Paano kung hindi ako pumayag? Agad naman siyang tumayo. Nagulat siya nang sapuin ito ang mukha niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ka umuoo. Hindi ako mapapagod sa kasusuyo sa'yo. Ganun kita kamahal, Ice. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Natawa na lang siya dahil hindi na nga niya mabilang kung ilang beses itong sinabi na mahal niya ito. Nagulat si Bricks nang halikan nga siya ni Ice sa labi. Isang mabilis na halik. Tama na ba yung sagot sa tanong mo? Napakurap-kurap ito dahilan para matawa siya. Is that a yes? Nauutal nitong tanong. Natawa siya. Hindi pa ba obvious? Ibig sabihin mahal mo din ako? Namumula na ang mga mata nito. Napakunot noon naman siya. Halikan ko ba ang lalaking hindi ko mahal? Sumilay sa labi ni Bricks ang ngiti at muli siyang hinalikan sa labi. Bukas pakakasalan din kita. Natawa naman siya. Hindi ka naman excited, no? Napanguso si Bricks. Malamang, sinong hindi ma-excite kung sinagot na ako ng babaeng pinakamamahal ko? Napangiti na lang si Ice at niyakap ito. Sinong mag-aakala na mababago pala ang plano at pananaw niya sa buhay, na hindi nga siya mag-aasawa kahit kailan. Sinira ni Bricks ang plano niyang hindi mag-asawa. Isang linggo din, nananatili sina Bricks at Ice sa beach house
Bago umuwi ng Manila, agad na naman hika ng pamilya ni Bricks sa pamilya ni Ice. Nagkasundo naman ang pamilya nila at agad silang nagpakasal bago pa lumaki ang tiyan ni Ice. Makalipas ang ilang taon na naging broken si Bricks sa ex niya, ay naging masaya na rin pala siya sa wakas at nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Ngayon ay naniniwala na nga siya. Sa sinasabi ng kapatid niyang, lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapareho at nahanap na niya yon kay Ice. I love you, Han, sabi ni Bricks kay Ice. Napangiti naman si Ice. I love you too, Han. Thank you dahil minahal mo ko at hindi ka sumuko kahit pa ilang beses kitang pinagtabuyan. Niyakap siya ng asawa mula sa likod. Oo naman, hindi ako basta-basta susuko. Lalo na kung para sa pinakamamahal ko. At ikaw yun. Hinalikan siya ni Bricks sa pisngi dahilan para mapangiti siya. Kiss me too, Daddy. Napatingin naman sila kay Brianna na gustong magpakaraga sa daddy nito. Brianna is such a daddy's girl. Kinuha ito ni Bricks at kinarga. Hinalikan nito ang pisngi ng anak. I love you too, Daddy. Tumingin naman ito sa kanyang ina. I love you, Mommy. Napangiti naman siya dito. I love you too, baby. Hinalikan niya ito sa pisngi. Nagkangitian sila ni Bricks at nagkatinginan. Ngayon ay masaya na nga sila sa pamilya nila. Lalo na ngayon at buntis na naman ang asawa niya. This time ay isang baby boy ang inaasahan nila. Wala nang mahihiling pa si Bricks dahil para sa kanya ay sobra-sobra pa ang binigay sa kanya ng may kapal. Bricks finally found the half of his heart. That is Ice, his wife, and the half of his life. At kasama pa ang kanyang lovely daughter na si Brianna, and then their soon-to-be baby boy. Natunghayan nga natin sa kwentong ito na kahit gaano pa tayo maghintay sa mga bagay na deserve natin, huwag tayong mapapagod dahil merong tamang oras na nakalaan para sa atin. Gaya nga ng ginawa ni Bricks, nung akala nga niya ay hindi na nga niya makikilala pa ang babaeng mamahalin niya. Natunghayan din natin dito kung paano nagbago ang pananaw ni Ice. Akala niya hindi na siya makakapag-asawa, pero may darating pala sa buhay niya na magpapabago sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Bricks at Ice. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Evelyn Santiano, Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Emma Ruth Peniro, Lorlene Cristobal, Franz Garrido, Fe Navares, Loida Pablico, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Lovina Galang, Imelda Forteza, Nena Ano, Rex Roy, Melinda, Nonito, Sherilyn, Susan Upaga, Zenaida Porter, Rose Olalia, LV Candontol, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.